Naisiwalat na sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Martes, September 23, ang dahilan sa overprice ng mga materyales ng ilang mga proyekto ng gobyerno. Ito ay makaraang matalakay sa pagdinig ang durability ng substandard buildings na trinabaho ng mga ex-DPWH engineers at officials. Sa salaysay ni dating District Assistant Engineer Bryce Hernandez, kanila umanong dinodoktor o pinepeke ang disenyo, pundasyon at ilang detalye sa programa at plano ng proyekto. Bukod dito ay dinodoble rin umano nila ang bilang ng mga materyales, gayon din ang presyo ng ilan sa mga ito ayon naman kay dismiss Bulacan 1st District Assistant Engineer JP Mendoza. Tugon naman ni Senator Erwin Tulfo na kung totoo man na kanila itong dinodoktor, nakakapanghinayang dahil maaari sanang magamit ang perang ito para sa iba pang proyekto na mapapakinabangan ng bansa at hindi napupunta sa bulsa ng mga proponent. Sa isinumpaang salaysay na binasa ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, kanyang idinetalye ang kanilang mga transaksyon sa mga proyekto ng kagawaran simula 2023 hanggang 2025. Lumutang ang pangalan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kanyang itinurong boss o nakatataas sa kanya na siya umanong nagpapakilos sa kanya. Bukod dito ay naikanta rin niya ang pangalan ni dating Senator Bong Revilla na ayon sa kanya si Bernardo lamang ang nakikipagtransaksyon at nakikipag-usap sa senador. At upang patotohanan ng kanyang pag-aaming ito, inutusan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson si Alcantara na lagdaan ang 49-page sworn statement nito. Kaugnay nito ay sinama ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong umaga si Alcantara sa Department of Justice upang suriin ang kanyang affidavit na isinumite at kumpletuhin ang iba pang mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga umano'y tiwaling opisyal ng gobyernong kanyang idinawit. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ngayong hapon, muling ibinalik si Alcantara sa Senado para sa klarifikasyon ng kanyang affidavit. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.